So ayan, malinaw na sinasabi nitong isang organisasyon na ito na bakit wala itong si Martin, yun ang tinatanong ng taong bayan. Si Martin, ayaw lang niyang pangalanan pero napaka-obvious naman. Bakit wala itong si Martin? At parang ang dating is, bakit? Pinatatagal ba o para mawala na yung mga kayamanan? Para sabihin, in other words, kay Martin may due process. Bakit? Para mawala na yung maitago na yung mga kayamanan tulad nito. Ito, antayin natin to. Sandali, chutamate. Di ko pa naayos eh. Ayan. Kasi itong isang to, ang tagal bago makasuhan. Ang tagal. Naitakbo na yung mga helicopter niya. Mahilig ka pala sa helicopter, Saldi ko Naitakbo na. Pakingge. Kumpirmadong wala na sa bansa ang ilang helicopter at private plane ni dating Congressman Zaldico. Live mula sa TV5 Media Center nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, kailan pa raw nakalabas ng bansa ang mga air asset ni Ko? Naku, Jiggy, Agosto at Setyembre pa lang ay wala na sa Pilipinas ito tatlong air assets na ito na iniuugnay kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, ay lumipad ang dalawang Agusta Westland helicopter noong August 20 at September 11. At sa ngayon ay nandoon na yan sa Kota Kinabalu sa Malaysia. Habang ang isang aircraft naman, itong Gulfstream aircraft, ay nasa Singapore at umalis noong August 16 pa. Kabilang ang tatlong yan sa mga 11 air assets na nagkakahalaga ng mahigit 4 na bilyong piso na inuugnay sa mga kumpanyang pag-aari umano nitong si Zaldico. Kung matatandaan ay Setyembre nang inirekomenda ng NBI sa Anti-Money Laundering Council yung pag-freeze ng mga assets na ito. Sa ngayon ay kumakala pa ng impormasyon ng CAAP kung sino-sino nga ba ang sakay ng mga air assets ito nang lumabas ng Pilipinas. Pakinggan natin ang naging reaksyon ni Secretary Vince Dizon ng DPWH. As far as our record is concerned, we are monitoring itong mga movement ng mga aeroplanong ito, pero hindi po kami sure kung meron ng freeze order. Hindi po si Vince yan. Itong balita, ito si mali-mali pa eh. Ito po yung director ng CAAP, na sinasabi as far as record are concerned, we are monitoring the movements of this aircraft pero hindi kami sigurado kung may freeze order na. Grabe, no? Na ang AMLAC dahil wala pa kaming natatanggap dito sa CAAP. Di ba? Ang dal-dal nila noon na sinasabi nila ipapa-freeze order na natin sa AMLAC yan. Kasi remember, mga banateros, kay Pastor Kibuloy, hindi pa nga siya talagang lahat. And we know, nakita namin eh. We saw what happened. And it was so fast na freeze lahat. Na ang bilis-bilis na freeze ng AMLAC. Eto, mga kababayan. Pinatakas? Pinaalis? O sadyang may due process? Ano ba, yun ang sinasabi ni Marcos eh, sadyang may due process. Yan ang due process. Tuloy. So, wag natin sisihin ng CAAP kasi hindi naman sila makakagalaw eh. Unless may freeze order. Unless merong ukutos ng korte. Hindi naman nila pwedeng basta-basta anuhin yun. So, kailangan, yun na nga. So, lalagyan ng bara. Ang AMLA, wala pa po kaming natatanggap na freeze order dito sa CAAP. Ang kagandahan is kahit na wala sila sa bansa, dahil hindi na sila pwedeng i-deregister sa ating CAAP, hindi sila maibebenta. Yun naman ang importante. Jiggy, bukas ay magkakaroon ng meeting itong si Secretary Dizon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI para nga sa pag-freeze itong mga air assets nito at yung tinatawag nating restitution o yung pagbabalik ng perang mga sangkot sa flood control scam sa Kabanang Bayan. Jiggy. At Gerard, sa ibang usapin, may sinumite na raw na listahan ng mga contractor ng DPWH sa COMELEC. Ito ba yung mga nagbigay ng donasyon sa mga politiko ng eleksyon?
GG certification ito ng 27 contractors ng DPWH na umani nagbigay ng donasyon sa iba't iba mga kandidato noong 2022 elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, ay maglalabas sila ng show cause order para pagpaliwanagin itong mga contractor na ito. Kabilang sa listahan na yan, GG, ang Centerway Construction and Development Incorporated na pinamumunuan ni Lawrence Lubiano na umani nagbigay ng donasyon kay Senator Cheese Escudero. Yon. Siyempre, Cheese Escudero na naman. Kayo ba mga kababayan naniniwala kayo na kay Cheese Escudero lang? Ang daming binigyan ng tumulong ang mga kontraktor, mga kaibigan. Again, I'm not saying na ligtas si Cheese Escudero, pero kasi yun personal. Meron niya ako, naalala ninyo, meron niya ako nilantad na mismong yung kumpanya ang nagbigay. Oh. Kasi hindi pwedeng banggitin yon kasi madadama yung mga kapatid sa Senado. Tama, mali. Oh. Pero ito, hindi naman yung kumpanya nagbigay, yung personal, yung tao lang. So, alam mo talagang pili yung kanilang binabanatan Sa ilalim ng Omnibus Election Code ay bawal magbigay ng donasyon sa kampanya ng mga kandidato ang sino mang kumpanya na may kontrata sa pamahalaan. Ayan kumpanya. Pakinggan natin ang pahayag ni COMELEC Chairman George Garcia. Tapos po na mapasagot natin yung 27 na yan ay pasasagutin naman po natin. Yun naman po mga kandidato na nabigyan, tumanggap mula po doon sa 27 na kontratista. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa So, napakalinaw po na dahil sa lintik na due process kuno nila, nailabas na. Kaya nga ang tanong ngayon, hindi kaya pinatatagal itong kay Martin na pangalanan siya, eventually papangalanan. We do not know kung iniligtas ba siya o pinatatagal lang para mailabas na kung ano man ang dapat ilabas. Ba yan? Diba? Ganun ba ang dahilan kung bakit hindi na ipangalanan? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili.